From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace.
May I request everyone to stay standing, para po sa ating pong communion service. May I request one element here. Ayan po, pwede na natin buksan ang ating mga elemento. Ayan po. Sa mga bago lang po ay ginagawa natin ito every first week of the month. Ayan po, every first week of the month. At ito po ay hindi lang basta-basta natin ginagawa ng wala lang. No? Ito po ay may saysay. It is part of the command of God. No? Na atin pong huwag kalimutan. Patuloy na gawin upang hindi na mawaglit kailanman sa ating mga ulirat, sa ating pag-iisip, yung dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Amen? This symbolizes well na we wanted to unite with God once more. Maybe kayo po ay for the past how many days na parang malayo sa Panginoon, you feel like you're empty, you feel like kailangan mo ng lakas, This is the time, na para po tayo ay makiisa sa Panginoon. This sacrament symbolizes being one with God, one with each other, one belief, knowing that our Lord and Savior is Jesus Christ. Yun ang pinapaniwalaan natin, one faith, one baptism, Jesus in us, and us in Him. Yun po yung purpose nito, unity in the body of Christ. And of course, spiritually, if we feel like kulang tayo sa mga panahon na ito, yung sakramento nito ay lalo magpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? But the book of Corinthians says na pag tayo po ay nakibahagi sa gawain ito, dapat tayo po ay nararapat. Amen? Kaya nga, I will give you 1 to 2 minutes to say your repentance prayer. Kung nagawa nyo na yan sa bahay, okay lang. But to make sure that tayo po, we do this with reverence and respect to God. Let us ask forgiveness from the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for making us worthy, Panginoon, sa gawain ito, banal at kalugod-lugod sa iyo by forgiving our sins. Oh, hallelujah. Now we're ready. Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay nating inumin. Let us pray. Lord, thank you for allowing us to be partakers of your flesh and blood, Panginoon, through this sacrament, O God. Thank you for that spark, Panginoon, that you instill in us, Panginoon. At maraming salamat na bibigyan mo rin kami, Panginoon, ng
patuloy na nais, gigil, Panginoon, passion, Panginoon, to let this faith grow in us, Panginoon. At patuloy kong nais, Panginoon, ng aking mga kapatid, Panginoon, patuloy na protect them, Panginoon, until the coming of your Son, Jesus, once again, in our place. This we pray in the mighty name of Jesus, all will say, Amen. Pwede na pong umupo ang lahat. Wow! So welcome home, everyone. Lagi po sinasabi ito. Mayroon po ba dito mga first-timers? Now, pwede ba pataas ng kamay kung may first-timers po tayo? Amen? Wala po ba? Mayroon? Sige, pwede ba itaas ang kamay ng ating ngayon lang umattend sa church na ito? Pwede ba itaas yung kamay? Wow! Sige, palakpakan po natin yung ating kapatid nandun sa dulo. Maraming salamat for taking your time to attend. So, this is COG Gentry at tayo po ay nasa second service na. Mamayang alas 5 ay third service. And we had just finished our outreach service in Macdo, Sonterra. So mayroon po tayong attendee doon na 40 plus. Palakpakan natin ang Diyos sa ginagawa niya sa ating church. Amen. So kung malapit kayo doon, if ever na mayroon po tayong mga hadlang sa pagpunta dito, you can drop by Macdo, Sonterra. Yung time natin doon is 8 to 10. Amen? Pwede ba sabihin natin sa bawat isa muna na ako'y nagagalak na naririto ka? Wow! Hallelujah. So welcome everyone. So ang akin pong share sa inyo today is about this timely topic. When the world shakes. Ulitin ko, when the world shakes. Kung ang mundo, pag ang mundo ay nililiglig, niyayanig. Amen? So what will happen? Actually, more than physical shaking, meron din tayong tinatawag na emotional shaking. Spiritual shaking. Naranasan niyo ba yun? Yung mga parang nililiglig ka, parang niyuyugyug ka sa dami ng mga trials in your life. Pero ano po ba talaga ang shaking na ito? Actually, ito ay nag-pop up sa aking ulirat nagkaroon ng 8.8 na lindol sa Russia. Napakalakas na lindol ito. Kasi alam niyo po yung lindol ay 9.5 lang ang recorded na pinakamataas. So yung 8.8, it's really a devastating state, disaster state na ito. Pero dahil ang Russia is actually a first world country, wala pa silang nire-report. So probably ay konti lang. Kasi kung matindi ang damage na yan, ay agad-agad nasa na po tayo dyan. Nasa YouTube na o sa mga news site. Except lang of course sa mga fake news at saka mga AI. Alam niyo naman yung AI, di ba? Parang akala mo talaga sa Russia nangyari, yung kanilang kuha. So, shaking is actually an instrument, could be used by God as an instrument, para maipapahayag siya sa bawat isa sa atin. At in the Bible, ay naroon din naman siya. Pero ano po ba ang lindol? Ano po ba yung mga ginagawa nito? Actually, kaya delikado masyado, aside from yung mga tremors, ay nagdudulot din ito ng tinatawag nilang tsunami. Nagdudulot din ito ng tidal waves. Actually, yan ang pinakamatinding havoc dyan, or damage. I remember in 2004, I think, 2004, nung nagkaroon ng lindol sa may Indonesia, Sumatra, ay 9.1 yun. Pero alam niyo po ba yung damage or yung toll ay almost 300,000 people dahil sa
tidal waves, no, na ang daming nalipol na mga tao, lalong-lalo na yung malapit sa dagat. No? Siguro, nandyan pa sa ulirat nyo yung 2011, yung sa Japan naman, di ba? Yung mga nakikita natin, yung mga kotse ay lumulutang, no? Kasi nga, ang alam ko noon ay may isang pagawaan or factory ng nuclear, no? Na nadamay, no? Dahil sa pagkaroon ng tidal wave or tsunami na ito, causing even up to 200,000 na tao ang namatay. Grabe. No? Ganun siya katindi. No? Kaya ang mga tao pag lindol ay natatakot. Amen po ba? No? Kasi nga, it's something that you cannot control. Hello? No? It's something that you cannot prevent. And you cannot even predict. No? Wala pang may nakaka-predict ng lindol. No? Sa ngayon, no, dito sa Pilipinas, no, dahil we are expecting the big one na sinasabi nila, no, dati ay once a year lang yung earthquake drill. No, kasi ako po ay part ng DRRMC sa aming school. Once a year lang. Pero ngayon ay quarterly na. No, kasi they believe that the fault is already ripe at sabi nila ay anytime, no, the big one will occur. No, di ba nakakatakot yun? No, the big one will happen. And if it is 8.8, no, I'm sure, no, ay hindi ganun ang magiging havoc niya lang. Kasi nga, we are not ready, no, katulad ng first world country as Russia. Ano? First world country sila, kaya medyo napaghahandaan nila ng mabuti. So aside from tidal waves, no, or tsunami, ang mga tremors or mga earthquake could also produce volcanic eruption. Katulad ng nangyayari ngayon sa Russia. Mayroon silang bulkan na pumutok dahil sa lindol. No, so tayo kasi bilang nasa on the top of the Pacific Rim of Fire, no, ay sabi nga nila araw-araw tayo may lindol. Kaya nga lang hindi nararamdaman. No? At pag medyo ito na ay matindi, it is always causing us alarm. Amen po ba? No? It's just always getting us into a stage na tayo po ay nag-worry. Aba, siyempre, sino ba hindi mag-worry kung matabunan ka ng mga buildings? No? Katulad nito, no? Usually ganyan yung mga havoc or mga damage ng isang lindol. Tayo may mga share din ng mga lindol pero hindi ganun katindi. No? Kasi nga ang mga tinamaan noon ay Bohol, mga sa Visayas, where buildings are not as tall as in the cities. No? Kaya nga, kung ganun ang mangyayari, ano po ang ating gagawin? Yun ang tanong. Di ba? Or is earthquake biblical? Napag-usapan ba ang earthquake sa Bible? No? So, tingnan po natin. Bago yan po yung sitwasyon ng mga tao pag wala na silang masusulingan. Lahat ay in a run of his or her life. No? You want to run away from danger to save your life. Pero ang katotohanan, no, ay ang Panginoon lang ang may hawak ng ating mga buhay. Amen po ba? So this is Haggai 2 verse 6. This is what the Lord Almighty says. In a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Wow. So talaga palang mayroong ganyan. You know, it is bound to happen. Sabihin mo sa katabi mo, it is bound to happen. Yan. Mangyayari talaga at mangyayari. Hindi lang natin alam kung saan, hindi lang natin alam kung kailan. No? Kasi sabi ng Panginoon, He will shake not only the earth, but even the sea and the dry land. Inulit niya pa no, sa Hebrews 12:26-29, sabi diyan, when God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth. But now He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also.
This means that all of creation will be shaken. So walang exemption. Di ba? No, maybe tayo sa buhay natin, hindi tayo nakaranas sa ating lifetime ng shaking physically. No, but tiyak ako, you are being shaken emotionally. You are being shaken spiritually. So that the only unshakable things will remain. So din pala yung purpose niya. No? In verse 28, this is good news. Sabihin nga natin, good news. Kasi sabi diyan, since we are receiving a kingdom that is unshakable. No? Let us be thankful and please God by worshiping Him with a whole of fear and awe. For our God is a devouring fire. So balilit muna tayong manalangin. Hallelujah. Lord, thank you God for allowing your words, Panginoon, to echo, Panginoon, and be revealed, be expressed, be uttered, Panginoon, in this place, O God. I thank you, Lord, that you will bless your word, Panginoon. And I pray, O God, that the benefit, yung pakinabang, Panginoon, na mga salitang ito ay mapasa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, as we follow and obey your words, O God. Thank you, Lord, na patuloy na nilalapit niyo po kami sa iyo, nililigtas, at patuloy na hindi pinababayaan, O God. And I pray, Lord, that whatever lessons, Panginoon, will have here, Panginoon, will indeed help us, Panginoon, how to respond positively with full faith, Panginoon, whatever shakings, whatever disasters we have in our lives, O God. Thank you, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. All will say, sige, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Wow. So tayo, anong gagawin natin kung ganito po ang nasa ating harapan? Hello? Ano yung gagawin natin kung may lindol? Siyempre, sana hindi tayo mapanik, di ba? We'll trust God, no, whatever it takes. Kasi that's what His promise is. No? In Proverbs 18:10, no, sabi diyan, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Wow. No? The name of the Lord is a strong tower. Diba sabi nga sa ibang bahagi ng Psalms, no? He is our ever-present help in times of trouble. Ganun ang pangako sa atin ng ating Panginoon. When the wicked or the fools believe in themselves, believes in what they can do, no? Believes in their riches, believes in their positions, in their possessions, the righteous will believe and go to the tower, and that is God. And they are protected and safe. Amen? Yun ang buod ng atin pong gustong iparating sa bawat isa sa araw na ito. That whatever calamities, no, physical man yan, emotional man yan, spiritual man yan, mayroon kang malalapitan. And His name is Jesus. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, the Lord is our strong tower. No, sabi nga sa Psalms 91:2, I will say to the Lord, you are my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. In Psalm 61:3, sabi doon, for you have been my refuge and a tower of strength against my enemy. So when you say tower, no, mataas yun. Amen po ba? Na mataas yun. Na kahit bahain tayo, no, kahit man tayo ay mayroong formidable na kalaban, matindi, no, hindi siya makapanaig because of the tower of God. And that is one of His name. No? Yun ang pangalan mismo ng ating Panginoon. He is our protector and our deliverer. Amen? So kaya,
kung kayo po ay nagkakaroon ng alinlangan, ano kaya yung mangyayari sa hinaharap? No? Ano kaya ang mangyayari in the near future? We just had to look back kung paano niligtas ng Panginoon ang kanyang mga anak. No? During the plagues of Egypt, di ba? Alam natin kung paano nag-pass over ang lahat ng kalamidad sa buhay o sa bahay ng mga Israelita. Kaya until now, no, they are celebrating this feast. Ang tawag dito ay Feast of the Passover. Wow! Dahil sineselebrate nila ang katapatan ng Panginoon. Pero ano nga ba talaga ang purpose ng Diyos kung bakit niya inaalaw ang mga lindol sa ating mga buhay? Alam nyo, in my point number 1, no, sabi ko dyan, shaking is part of God's divine process. So, ibig sabihin, whether gusto mo o hindi, makakaranas ka nito. Amen? Ha? At alam ko na ang iba sa inyo tumatango, kasi alam ko na naranasan natin ito. Amen po ba? Naranasan natin ito. Iba-iba lang yung lakas ng lindol. No? Maybe yung iba sa atin hindi natin naramdaman. Or maybe some of us has already mastered and has already sold out, to the faith that God wants us to have for Him. No? So that kahit gaano pa kalakas ang lindol, ay hindi na natin naramdaman. Amen po ba? Kung talagang ang tiwala mo sa Diyos ay 100% na, no, kahit ano pang lindol, gaano man ang intensity at velocity nito, ay hindi mo na ito mararamdaman dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos sa lindol na ating kailanman maiisip. Amen. So certainly, I also believe na ang lindol ay pwedeng gamitin ng Diyos para magparusa. Hello? In the Bible, in the Old Testament particularly, ay nabasa natin doon I think this is in Numbers chapter 16, no? Where Korah, no, and some of his cohort and their families ay nagrebelde kay Moses. No? They feel like after they have been brought out from Egypt, ay inalipi na sila ng Panginoon. Yun ang feeling nila, na kailangan nilang sumunod to the letters, na parang wala silang kalayaan. At ayaw nila na maging leader si Moses at saka si Aaron. Kaya sila po ay nag-revolt. They rebelled against these two men of God. No? Pero alam niyo po ba kung ano yung ginawa ni Moses? Sabi ni Moses, matakot kayo sa Diyos. Bumalik kayo bukas. Humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Pumunta kayo sa templo. Pero pagdating ng bukas, no, alam naman po natin ang nangyari. They went to the tent of meeting, pero lalo nilang kinutya si Moses at si Aaron, pati na ang Diyos. At alam naman siguro natin na iba sa inyo, our Bible readers, na kung ano nangyari. Lumindol, umuka, bumiyak, biniyak ng Panginoon ang lupa, at lahat ng may koneksyon kay Korah, including ang kanyang kayamanan, including kanyang mga tinatangkilik, mga propiedad, lahat, mga hayop, lahat ng ito ay nabaon ng buhay sa kailaliman ng lupa. So that's how God used tremors or land as a process in judgment. But for us, But for us, iba sila eh. Iba yung mga Israelita. Amen po ba? Tayo po ay iba naman. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, for those who will believe. For those who will believe. For those who will truly believe, no, in the Son of God, in what He has done
on the cross will not pass judgment anymore. No? Wala na tayong kahatulan. Wow. Parang hindi tayo naniniwala. Parang wala man lang palakpak. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na tayong judgment. Amen. Parang ang hirap paniwalaan, ano? Kasi minsan nagigilty tayo. Tama po ba? Pero bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, rest assured that judgment was already canceled sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ano naman ang purpose ng mga paglilindol, ng mga pagliliglig sa atin? No? Ito ba ay para masira tayo? Certainly not. Kasi nga gusto nga natin ng Panginoon sa atin ay maligtas tayo. Amen po ba? So, ibig sabihin may purpose lang talaga ang Panginoon. Not always punishment. But this could be His purpose. God uses it to refine, realign, and reveal. Gusto lang ng Panginoon na maayos ang buhay natin. And I want to make this clear, this point very, very clear. Ang Panginoon natin ay hindi pumunta dito sa lupa for us to be provided with painless life. Hello? Although it could be part of His purpose. Pero hindi yan ang ultimate purpose ng Panginoon. Ang mabigyan tayo ng comfort in life. Yes, pwede. Pero hindi yan ang ultimate purpose ng Panginoon. Kasi ang ultimate purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin is for us to be with Him in heaven. Amen? Gusto ng Panginoon na makasama natin siya. Whatever it takes. Kaya nga minsan, God allows us to experience pain. Amen po ba? Do you think God wants you to experience pain? No. But He allows this anyway dahil gusto niya makasama ka sa buhay na walang hanggan. Amen? Sometimes, dahil hindi ka nagsisimba, tatanggalan ka niya ng budget for 1 month. At hindi po siya natutuwa dyan. Do you think matutuwa siya na naghihirap yung kanyang anak? No. But He will do it anyway at times para bumalik ka sa Kanya, kapatid. Amen? Ganun Diyos natin. He has tough love. No, ganun din dapat tayo ng mga parents. Amen po ba? No, at times, hindi natin maintindihan ang Panginoon. Pero sabi sa Romans, everything that happens to you is for your own good. Kaya, at times, kailangan lang ng Panginoon ng refinement. Kailangan niya lang maayos ang buhay natin, whatever it takes. Minsan masakit. Kaya minsan, kailangan mo pa makaranas ng aksidente. Minsan kailangan mo pa makaranas ng sakit para tumino tayo. Para tayo po ay maging maayos, no? At makarating kung saan siya naroon. At spend ang eternity together with Him. Amen po ba? Ganun ka kamahal ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka kamahal ng Diyos. Amen? At times, ganun po. Or at times, we are only being realigned. No? Minsan, tayo po bilang mga Kristiyano, no, kahit Kristiyano na, ay we feel like we are exempted. Di ba? Minsan, pag may mga bagay na tayong nagagawang mali, we always say na, ay, pwede naman ako patawarin ng Panginoon. Kasi my salvation is final. That's what the Bible says. No? Or maybe at times ay may mga bagay tayong ginagawa na hindi naman masyadong importante, no? Pero ginagawa natin anyway. We exchange the best things, no, for good things. We exchange the eternal things for temporal things. Amen. Sometimes this most rampant for young people, di ba? The whole day. Biruin mo, magpipindot ka lang the whole day. Pambira, no? Pindot ka lang ng pindot dun sa cellphone mo the whole day.
wala kang ginagawa. Kasi you feel like, wala naman ako, hindi naman ako nagpapasaway. Pero you could have done beneficial and more fruitful undertakings. Amen po ba? Pwede mong gamitin yung oras mo para sa mas magandang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa Panginoon at magagamit ka ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Amen po ba? So, at times, yung mga bagay na ito ay redirection lang ng Panginoon. Amen po ba? Kaya kaso lang minsan masakit, no? Minsan na we feel like hindi na tayo mahal ng Diyos. It is at times a test of faith na pag 4 na buwan ba na ako po ay wala pa ring biyaya na darating, maniniwala pa rin ba ako sa Diyos? Wow! Di ba? Maniniwala pa rin ba ako sa Diyos? Kung ang hinihingi ko sa Kanya ay 5 years ko nahingi, tapos sinabihan ko siya na 1 year na lang, pag hindi mo pa ibigay ito sa akin, hindi na ako magtitiwala sa iyo. Wow! Di ba? Tayo pa nagbibigay ng condition at times. No? Pero dito nakikita natin na we should trust God. Whatever situations, mahirap man o maayos o magaan. Sabi nga, now when the going gets tough, only the tough gets going. Yung mga matindi lang ang pananampalataya ang siyang talagang magpapatuloy. Amen. Magpapatuloy ba tayo? Parang ang hina na. Kanina ang lakas no? Magpapatuloy ba tayo? Amen. Kasi matibay tayo Matibay ang taga-gentry. Amen? Matibay ang taga-gentry. Kasi alam niyo po, kung tayo po ay hindi matibay, no? May mga kakilala tayo dito na parang pasan niya lagi yung daigdig, alam mo yun? Alam mo yun, kahapon may struggle siya. No? Nang isang araw may struggle na naman siya. Tapos the following day may struggle na naman. Parang araw-araw siya may struggle. Pero nakangiti pa rin. Masaya dahil may Diyos sa kanyang puso. Amen? Ganun po ang tibay. Ganun yung matibay na hindi nakabase sa sitwasyon ang ating pananampalataya. At times kasi we feel like kailangan maging perfect Kailangan maging maayos muna. Pero ako naniniwala na wala talagang perfection in this world. Wala talaga. If you have recalled your Bible, no, sa Genesis pa lang, lumagpak na. Tama? We were already cursed. No, this is a cursed world. Tandaan po natin yan. Kaya lang tayo ganito kasaya dahil may Jesus tayo sa ating mga puso. Amen! Hallelujah! Yes, may Jesus tayo sa ating mga puso. And at times, no, it could also be a process of revelation from the Lord. May sasabihin kasi ang Lord. Amen po ba? Na at times, pag walang pagliliglig, at walang mga challenges sa ating buhay, we feel na yung buhay natin parang monotone lang. No? Parang monotone lang. Wala siyang excitement, kumbaga. But of course, no, ang Panginoon ay gusto niyang ipaalam paminsan sa bawat isa sa atin that is doing something. No? Alam niyo po ba yung sinasabi nating paramdam? Paramdam. Di ba? Minsan pag hindi na natin nararamdaman ng Panginoon, kailangan niya magparamdam talaga At times, ginagamit niya ang mga natural disasters. No, totoo yun. No, yes, may explanation ng science, pero nakita naman natin sa Bible kung sino talaga ang tunay na nagkukos ng mga natural disasters na ito. No? Ang ating Panginoon, ang nag-aalaw nito. Of course, He cannot, evil things, bad things, could not emanate from God. Ano natin yan, dapat alam na, ibahin natin yan. That no bad things can emanate from the Lord.
No, He can only allow it, no, just like what we have seen in the life of Job. No, 'di ba? No, hindi naman si God ang nagparusa. No, He just allowed the devil to do this for him. Kasi he cannot do that. God cannot negate His words. Amen po ba? So pwede na proseso lang ang ito. So tingnan natin po dito sa text natin, when God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth, but now He makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all the creation will be shaken and removed, so the only unshakable things will remain. Yun pala yung purpose niya, no, kung bakit nililiglig tayo, dahil gusto niya magiging purong-puro tayo. Hello? Magiging purong-puro tayo na after we have been through the fire, no, katulad ng gold, ay kahit ano pa mga pagsubok na ang darating, ay kayang-kaya na natin. Dahil purong-puro na tayo. Hindi na tayo fake, di ba? Hindi na tayo fake. Ano na po tayo? Proven. Ang tawag doon ay tested faith. No? Tested faith na mayroon po ang bawat isa sa atin. Secondly, no, shaking reveals our foundation. It reveals who we are and what we believe in. Ano po yung mga pinaniniwalaan natin? No, yun po yung ibig sabihin ng foundation. No? Kung saan nakatayo, saan nakasandig, saan nakatungtong, no, ang ating pananampalataya. No? Sabi sa parable na ng wise and foolish builders, no, which can be found in Matthew 7, verse 24 to 27, sabi niyan, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. So, ibig sabihin pala, no, it's not enough just to listen. So, what you're doing now is actually listening. And it is a blessed undertaking. Pero, sabi ng kasulatan, mas blessed, mas pagpapalain tayo kung tayo po ay sumusunod. Yun dapat yung foundation natin. And if we do that, then our foundation becomes a rock, a solid rock, na hindi matitinag kahit ano pa yung hampas ng hangin, hampas ng alon, no, sa rock na yon ay hindi ito matitinag kailanman. Kaya nga ang tawag sa solid rock na sinasabi natin is no other than Jesus Christ Himself. Amen? Sabi diyan, through the rain comes in torrents and blood waters rise and the winds beat against the house. It won't collapse because it is built on a bedrock. Wow! Saan ba nakabase ang iyong pagtitiwala, kapatid? No, sa ating Panginoon. Hanggang kailan? No? Or paano mo nasasabi na ikaw talaga ay sold out sa Panginoon? No? Can I see hands who could say right now na siya po talaga ay sold out sa Panginoon? Can we raise our hands to the Lord? Wow, parang konti lang, sold out sa Panginoon. Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sabi diyan, but anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish. Like a person who builds house on the sand, when the rains and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Wow. Again, saan po nakabase ang ating buhay? Is it on our comforts, our culture? No? Kung hindi ba tayo comfortable na, ay hindi na natin paniniwalaan yun. Kung hindi na tayo masaya sa isang bagay, ay hindi na ba natin ito paniniwalaan? Or, ito yung worst, yung culture. Napakalakas nito. Marami sa mga tao, ang binabasa nila, ang buhay nila, sa pamamagitan nito, culture. Kung ano ang pinaniwalaan ng nakakarami, doon sila. Amen? Minsan, kitang-kita mo na maling-mali ang nasa Facebook,
2 million views. Grabe. Grabe, no? 2 million. 2 billion views. Ganyan. Pero mali yan, no? Mali. Pero pinapanood ng mga tao. Tapos may mga comment pa. Go, go, go. Pambihira. Di ba? Culture. Kasi yun ang pinapaniwalaan nilang tama. Kaya minsan tayo ganun na rin. How many of you could actually defend your faith in front of many people? O baka tayo yung tao na, nako, nag-iisa lang ako dito, pambihira. Susunod na lang ako, wala naman makakilala sa akin, iinom na lang ako, konti lang naman. Di ba? Pleasing people rather than pleasing God. Ano ba ang ginagawa natin pag tayo po'y nag-iisa na lang? When nobody is seeing us. Tayo po ba ay nagiging tapat pa rin sa Panginoon? Where are you building on? Sa salita ba ng Diyos? O sa salita ni Mrs.? Salita ni Mr.? Salita ng tao? Salita ng, sabi ng iba, sabi ng kumari ko, ito yung ginagawa niya eh. Ito rin yung gagawin ko. Kahit hindi ito sinasabi sa Biblia. Where do you build your life on? Dapat kay Kristo. No? Comfort, culture, but it must be on Christ. And thirdly, no? But before that, no? Alam nyo, gusto kong makita natin na really God is using shaking, for His own glory. And in fact, God does His deepest work in shaking. No? Naalala niyo ba yung kwento sa Acts, no? Sa Acts 16, I think, no? Yung kwento ni Pablo at ni Silas. Wala po silang wala po silang kasalanan. No, they just preached the gospel, and because of that, they were persecuted, they were imprisoned, no, pinagbintangan sila, no, wala silang kasalanan, pero sila po ang napasama. No, so binartolina sila, pero kahit ganun ang nangyari sa kanila, alam niyo po kung anong ginawa nila? They continued to worship the Lord. Tayo po ba, kung tayo po'y inapina, inalipusta, no? Tayo po ba ay magpupuri pa rin sa Panginoon? Or uubusin natin ang ating panahon para gumanti? O para ipaalam sa iba na tayo po ay tama? At times, that's what we do. No? Hindi man tayo nag-aamok, but we always consume our time so that we'll prove ourselves right. Para ano? Di ba? Para ano? Na bakit kailangan mo maging tama? No? Actually, wala naman talagang tama. Kasi ang may tama lang ay ang ating Panginoon. Nobody is perfect. Nobody is actually doing right. Kasi alam niyo po, kung gaano man tayo kabuti na sabi natin, lahat na yan ay basahan lang sa Panginoon. We only make ourselves right with God kung lahat ng ating ginagawa ay inaalay natin sa nag-iisang Diyos na buhay na ating sinasamba. At walang iba yan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. So, nung sila po ay nagpuri, no, they have touched the heart of God. And the earth shook. Nagkaroon ng lindol. No? At nung nagkaroon ng lindol, nabuksan ang mga rehas, nabuksan ang kanilang tanikala, at nabuksan din ang puso ng jailer nila. Hindi lang ng jailer, kung hindi ng kanilang buong pamilya. So what's the point? Kapatid, no? Kung ikaw man ay nagsasakripisyo ngayon, at you are standing in your ground, in your faith, kahit na may shaking ka, kahit na may problema ka, kahit naghihirap ka, you could be used by the Lord. If other people will see how persistent you are, kahit na naghihirap ka, pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. No? Pag nakita yan ng ibang tao, people will believe God. Amen?
at nagamit ka ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya whenever trial comes, just persist. Just persevere. Kasi hindi lang ikaw ang nililigtas mo. Maliligtas mo rin ang mga tumitingin sa iyo. Amen? Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes. No, at times, God uses shaking, no, to free somebody. No? Times, God uses shaking, no, para i-announce sa atin na mayroong panibago siyang ilalaan para sa atin. Amen po ba? There's a change of direction in our life. Earthquake brought salvation and not just release. In the case of the jailer and Apostle Paul. Amen? So, and lastly, this is the good news. Sabihin nga natin, good news. Ito po yung pinakabuod. We belong to an unshakable kingdom. Wow, parang walang reaction. No? We belong to an unshakable kingdom. Alam ba natin kung ano ibig sabihin nun? Amen? Na mawala man ang lahat. Pag may pagtitiwala tayo sa Panginoon, lahat tayo ay kasama doon sa unshakable kingdom na yun. No? Magunaw man ang mundo. No? Pero yung kingdom na yun ay hindi mayayanig. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Kasama ka. Amen. Sabi dyan in Hebrews 12:28, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. No, do you realize how awesome it is na kahit ang kamatayan ay hindi makapagbago niyan? Amen? No, kahit mamatay man tayo, bubuhayin pa rin naman tayo ng Panginoon eh. At dadalhin niya tayo sa kingdom na yan. Amen po ba? Kaya wala tayong lugi kung tayo po ay nasa Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Kingdom, ang tawag sa Romans, no, sabi doon, it is a kingdom of righteousness, peace, and of joy. At ang naghahari doon ay ang ating Panginoong Hesukristo that cannot be moved. So, in response, no, ano yung gagawin natin? No, pag may mga lindol sa ating buhay, dapat may realize natin that this is an opportunity, no, to show our faith to God that is true and genuine. Amen? Opportunity yun eh. Hindi ko naman sinasabi na imbitahin nyo yung lindol. Punta kayo dito. No? Ang mga pagsubok, hali kayo dito, red carpet kayo dito sa akin. Hindi naman. Di ba? But I say that when that time comes, magalak ka. Yun ang sabi ni Apostle James. No? Nasabi niya. Kaya nga pala sinasabi na gano'n, no? No, kahirapan, darating sa iyo, magalak ka. Sabihin mo nga, magalak ka. Magalak ka. Kasi pala gano'n. It will give you more good than evil. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede ba tayo tumayong lahat? Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, you're awesome, Lord. Hallelujah. Thank you for your words na patuloy namin naranasan, Panginoon. At maraming salamat na you continue to be with us, Panginoon. Ano man ang aming nararanasan. I pray, Lord, that you continue to give us opportunity to serve you. Hallelujah. And to show our gratefulness, our gratitude, Panginoon, into you, God. And as we pass this world, dahil alam namin na temporary lang kami, Panginoon, dito, tulungan mo kami to hold tightly to the things that will last, to the eternal things. Hindi yung mga bagay na iiwan lang din namin, Panginoon. Maraming salamat for the process, Panginoon. At maraming salamat din, Panginoon, na pinarealize mo sa amin, Panginoon, that shaking is not meant to break us, Panginoon. But shaking is meant to shape us, Panginoon. Maraming salamat sa ginawa mo
sa oras na ito, Panginoon. Pararangalan ka namin. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, sa aming mga awitin, O God. Patuloy namin iaalay muli ang aming mga buhay, Panginoon. We'll continue to live by faith, Panginoon. Dahil kung ang mga nakikita lang ang aming paniniwalaan, Panginoon. Dahil kung ang sitwasyon lang namin, ang aming paniniwalaan, tatawa lang kami, Panginoon. Ngingiti lang kami, Panginoon. Dahil ang totoo, pag nakikita lang namin ang aming pagbabasihan at experience lang namin, Panginoon, hindi namin makikita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, God. Ngunit salamat sa pananampalatayang ito, Panginoon, na kahit hindi nakikita ng iba, Panginoon, ay pinapakita mo sa amin, O God, para kami magtiwala sa iyo. At patuloy naming napapatunayan na sa tuwing kami ay magtiwala sa iyo, Panginoon, lagi mo kaming pinagtatagumpay. At patuloy na tama, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Lord, turuan mo po kami to trust you. Even in our darkest moment, Panginoon. Even if we don't feel like to, God. Kahit ibang iniisip namin ngayon, Panginoon. Turuan mo ang puso namin magtiwala sa iyo, God. Gaano man kahirap, Panginoon, ay imposible ang sitwasyon, O God. Sa iyo kami titingin, Panginoon. Dahil sabi mo nga, dapat ganun kami, the righteous will come into this strong tower, Panginoon. And that's when we will become safe, Panginoon. Salamat. We will sing to you this song, Panginoon. And church, as you are touched by the Lord today, if you feel like surrendering yourselves once again and trusting God, and choose to trust God, you can come to the altar, worship Him, cry out to Him. Siya lang. Minsan, nagtiwala tayo sa ibang mga bagay. Ngayon ang panahon ng ating pagtiwalaan lamang ay ang ating Diyos. Malapit na siyang dumating. Napakarami ng mga signs of His second coming. But we choose to trust God's foreknowledge that is only the Father who knows everything. Let us sing this song as our prayer song and invite everyone to come. We will pray for you. We'll honor God together in this altar. And I believe God is here today. And He wants to bless you, to meet you. And He wants to heal you. He wants to promote you. He wants to increase you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Let us sing this. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.